po! Welcome po sa channel namin. Please like, share, comment, and subscribe. Salamat po! Hello guys! Welcome to another vlog. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa kanya-kanyang pag-uugali ng aking mga alaga. So, umpisahan natin kay Saver dahil since siya yung pinakauna kong naging alaga. Siya yung pinaka memorable sa akin dahil syempre unang-una na-rescue ko nga siya. Tapos, kumbaga parang minold ko siya. Minold ko siya sa aking mga kamay, no? Ang ugali ni Saver ay medyo, para sa akin, medyo kakaiba since talagang ngayon pa lang naman ako nag-full time ng pag-aalaga sa aso. Before may mga naging alaga na rin ako pero hindi naman na katulad ng ngayon. Yung nakikita ko talaga yung bawat minuto ng kanilang galaw, dahil since kasama ko sila dito sa loob ng bahay, hindi katulad before ng mga, hindi pa naman talaga ako ganun ka seryoso sa pag-aalaga. Ngayon na monitor ko lahat. Ayun, so since si Saver ang aking pinakaunang naging alaga ng seryoso, ang ugali ni Saver ay para sa akin kakaiba. Ayan. Kasi si Saver, kumbaga sa tao, parang namimili siya ng kanya magiging kaibigan. Kasi tatlo sila dito ngayon, pero una niya naging kasama rito si Prince. Si Prince. Medyo masungit siya, pero later, after a while, naging okay naman sila ni Prince. Nagkakalaro-laro, pero hindi naman palagi. Paminsan-minsan. Yan. Tapos, ang ugali ni Saver ay parang, kumbaga sa tao ay nagkakaroon siya ng pasensya. Pasensya pero to the point na pagka sumobra ka na ay nagagalit na siya. Ayun. Namimili siya ng nilaglalambingan niya. Katulad sa amin, syempre, hindi, kahit akong nagpa-ano sa kanya, ang halos talaga nag-alaga, hindi siya ganun kalambing at kalapit. Malapit, pero hindi siya ganun na sobra kong maglambing. Actually, hindi naman sobra na naglalambing. Mas naglalambing siya sa kapatid ko. Ayan. Tapos, siguro, nagkakaroon siya ng distansya, siyempre nararamdaman nila, 'di ba? Ang kung ano yung nararamdaman mo, nararamdaman nila kasi sabi nga, marami nga nagsasabi na si Saver medyo masungit. Parang na-adapt niya yung pagkamasungit ko. So siguro pagka masungit sa masungit, masungit naman nito, baka parang gano'n ano. So nagkakaroon siya ng konting distansya. Kahit ako mismo ang nag-aalaga sa kanya. At halos araw-araw kasama nila ako. Ayun. Yun ang kanyang character. Kanyang pag-uugali. Although, ayun, syempre, normal lang naman sa aso ang matahol kapag merong nararamdaman na kakaiba sa paligid o may taong sabagay, kahit kami tinatahulan din niya. May time siyang ganun. Yun nga, ang napansin ko, hindi siya playful sa kanyang mga kasama rito. Hindi katulad ng ibang mga aso nakikita ko na naglalaro, na parang may chemistry or may bonding sila. Pero si Saber, kumbaga, parang meron siyang sariling mundo. Ganun ang ugali niya. So, okay. Sumunod na pag-usapan natin ay si Saisy. Si Saisy, hindi talaga ako ang owner niya. Ang owner niya yung cousin ko. Dinala lang dito si Saisy
dahil nga para kay Prince. Ayun. So, si Saisi, ako ang kumakatawa na foster, kumbaga, foster mommy ni Saisi. Ang ugali kasi ni Saisi, medyo silosa siya. Kapag halimbawa tatawagin ko si Saver, agad nagre-react agad si Saisi, parang sinasabi niya na, wag si Saver ha, ako lang mami, parang gano'n parang siyempre yung mga body language nila, mababasa mo yun, kasi 'di ba, katulad din sa atin pagka nag-aalaga tayo, nalalaman natin yung body language nila, kung gusto, kung ayaw, kung galit na, o kung sweet, yung mga ganyan. So yun na nga ugali ni Saisi. Masyado siyang selosa padating kay Saver. Pero si Prince hindi naman niya pinagseselosan. Kahit na tawagin mo, lambingin mo si Prince, hindi siya nagselos. Although wala naman ako masyadong alam sa pag-uugali ng mga alagang aso, no? Pero yun ang nakikita ko sa kanila. So napapansin ko yun. Ayan ang ugali niya. But she's very sweet. Masunurin siya kapag lalo na pag merong bagay na gusto niya. For example, since medyo matagal-tagal na rin siya sa akin, nagiging komportable na siya. Alam niyo, ang aso, kapag natutulog siya, nakakapansin kayo, no? Kapag natutulog ng nakatihaya ang aso, very much comfortable na siya sa lugar o sa paligid niya. So, komportable na siya sa akin. Madalas siya natutulog ng nakatihaya. Tapos, gustong-gusto niya kapag hinihimas-himas mo siya. Lalo na kapag yung belly niya. Siyempre, lahat naman sila, most of them ganun. Pagka binibelly rub. Ayun. Yun ang ugali ni Saisi. Pansin ko lang na hindi masyadong gusto ni Saisi si Saver, at si Saver ganun din. Meron palang ganun, kahit sa mga aso, na parang may mga dislikes sila. Pero si Prince, dahil nga si Prince ay boy, so wala, parang they have nothing against him. Yun. So yung dalawang babae lang, medyo nagkakaroon ng disgusto sa kanila, sa isa't isa. Ayun. Si Prince naman, ang ugali naman ni Prince ay dahil dumating siya sa akin, 2 months old pa lang, mga ganun. So, kumbaga parang baby. So, parang ako na rin ang nagpalaki. Ang ugali naman ni Prince ay medyo makulit, pero masyadong mahiyain. Meron pa siyang time na kapag halimbawa hinihimas-himas mo, gusto niya magpapahimas, bigla na lang siyang titihaya, yung ganyan, tapos parang sinasabi niyang i-belly rub mo ko mami, parang ganun. So gusto niyang ganyan. Pero may time naman na pagka nasobrahan naman siya ng lambing, siguro minsan mainit ulo niya, parang nagdadabog, alam mo yun, yung gumaganon, yung maganyan, ganun, may time siya na ganyan. So kanya-kanya silang ugali, kanya-kanyang yun ang napansin ko. Mahilig siyang matulog. Siguro lalo na ngayon dahil wala silang ginagawa, hindi sila makalakad. Hindi nga sila masyadong nakakalabas diyan. So lagi lang, most of the time dito lang talaga. Yun. So siguro nabobore sila, na-stress sila. Kaya ang ginagawa na lang nilang outlet is matulog. Siguro ganun ang mga kaganapan at kaugalian ng bawat isa sa kanila. Now, ang tanong, magastos ba magkaroon ng alagang aso o lalo na pag may mga ganyang lahi? Siguro magastos kung ibibigay mo lahat ng luho. Pero kung ibibigay mo lang yung needs nila, yung talagang pinaka-importante nilang kailangan, yun lang dapat. Pero kasi marami kasi sa iba, binibigay talaga lahat ng luho. So, nai-spoiled. Ako, nung una, syempre dahil tuwang-tuwa ako,
binibigyan ko ng mga, minsan hindi na kailangan, katulad ng mga laruan, mga ganyan. Kahit si Saver, ganun din. Nilalaruan lang ng mga sandali, tapos itatabi na, so hindi na. Kumbaga, nasasayang lang yung pera. No? Dapat, ang pinaka-importante talaga, yung kung ano yung pinaka-importanting kailangan nila. Siyempre, nandiyan din yung pinaka-importante yung vaccinations, dapat complete, yung mga ganon. Nung maliliit, nung mga tuta pa sila, ang pagkain na ibinibigay ko ay yung talagang dog food. Ngayon ko na lang sila pinaglulutuan kasi gusto ko ang binibigay ko sa kanila ay yung talagang, although syempre may ibang nutritions naman at nutritious naman ang kanilang dog food, no? May mga kanya-kanyang mga minerals or vitamins na nakasangkap doon. Ayun. So, bihira na lang ako maglagay ng dog food sa pagkain nila. Pero most of the time, ang piniprepare ko talaga yung luto. For example, like yung meat, puro laga lang, ganyan, gulay, hahaluan ko. Pero hindi ko yung nilalagyan ng kahit na anong pampalasa kasi ayon sa research na mga nababasa ko sa mga eksperto na hindi nga raw maganda yung lalagyan mo ng mga kung anong-anong pampalasa, no? So, kumbaga, laga lang, tapos lagyan mo ng gulay, pakuluan mo, lutuin ng maayos, then pwede mo nang ibigay sa kanila yon. So, nilalagyan ko ng rice, nalagyan ko ng pagkaminsan, syempre lalagyan ko ng dog food. Yun, so pwede na sa kanila yon. Ang pagkain nila, binibigay ko rin yung 3 times like breakfast. Actually, hindi naman big meals ang breakfast, no? Minsan bread, yan, ganyan, bread. Yun, binibigay ko sa kanila yun. Then afterwards, lunch, and then dinner. Pinapakain ko ng on time kasi kung papakainin mo ng masyadong early, mamaya-maya magugutom agad sila. So dapat kung bibigyan mo ng breakfast, let's say 7 or 8, tapos parating na naman ng 11:30 or 12, yan, pwede nang pakainin for lunch. And then padating naman ng dinner 7 or 7:30, mga ganun. Parang katulad din ng natin, time ng pagkain natin. So, alam na nila, siyempre alam na nila, no? Para bang minsan, oops, mami, anong oras na? Kakain na kami. Alam na nila yun. So, nagpaparamdam na sila sa akin. Yun yung ganun. So, siyempre, ang pinaka-importante, yun nga, so far, wala naman na talagang nagkakasakit ng mabigat, nakunhud, wala namang ganun. Kasi siguro dahil nga ang pinuprovide ko is talagang so far maayos naman. Tsaka pag may napapansin akong kakaiba, nire-research ko kagad yun. Inaalam ko ba paano yun i-home remedy or kaya kung kailangan talaga kung medyo mabigat na. So pwede nang so far wala pa namang ganung kaso. Ayun, so nagpapasalamat ako na wala pa namang ganung kaso. Imagine katulad ni si Saver, ang madalas lang niyang nagiging sakit ay yung sa normal na nagkakaroon ng kati, yung mga skin issues, mga ganun. Pero hindi naman ganun kalala as in. Ganun din yung itong dalawa. Konting isang baka mamaya nabigyan ko ng hindi magandang pagkain. So, nagkakaroon ng allergy. Most of the time, ganun. So far, ganun pa lang naman ang mga nagiging problema namin sa health nila. Ayan, so vitamins, wala pa naman ako masyadong. Before, nagbibigay ako kay Saver at saka kay Prince ng fish oil. Pero later, parang hindi na nagugustuhan ni Prince. So parang nasasayangan na ako eh. Siguro, soon, bibilhan ko na lang naman ng for vitamin C. Ayan. So, ayun lang guys. Kung magastos, medyo magastos kung talagang ibibigay mo yung mga hindi naman kinakailangan. Ibigay lang yun dapat.
At sa bago ko nga pala makalimutan yung before ang pinapakain ko sa kanilang dog food before, kahit hanggang ngayon, ay yung nung una binibigyan ko ng Vitality. Then later, nag-change ako sa holistic. Holistic yun na yung binibigay ko. Kasi yata ang alam ko ang holistic wala yata siyang hindi yata nakaka-allergy yun. So yun ang ibinibigay ko. So binibigay ko sa kanila yon kapag paminsan-minsan, hindi naman palagi. So hinahalo ko sa food nila, niluto ko. Ayun. So ngayon dahil para sa akin medyo may mga edad na sila, hindi ko na sila binibigyan ng mga toys. Kasi yung mga toys nila dyan, pwede pa naman nilang paglaruan. Minsan nila pinaglalaruan nila. Then most of the time, sinasantabi na lang nila. Si Saisi, gusto pa rin niya yung mga stuffed toys, yung mga ganun. Lalo na pagka mga bagong ligo sila, parang gusto nilang maglaro. Siguro they feel so, parang na-excite or feeling nila medyo, ganun sila, di ba, pagka after maligo, parang nagkakaroon sila ng, na-excite sila or gusto nilang maglaro. Ayan. So, yun lang guys, ang ating topic for today. Yun ang tungkol sa ugali nila at kung magastos ba o hindi ang magkaroon ng alagang aso, lalo na pag may lahi. Kasi meron ako ditong Aspin, yan nga si Saver, kino-compare ko dito naman sa aking dalawa na may lahi. Si Saver kasi hindi naman siya masyadong, sa shampoo pa lang iba yung shampoo ng dalawa kasi medyo may pagka pricey yung shampoo nila. Si Saver, kahit bilhan mo lang ng ang tawag nito, yung hindi masyadong mamahaling shampoo, okay na yun. So, yun lang guys. Thank you so much. And sana wag niyong kalimutang mag-subscribe. So, ayan guys. So, after ng aming pag-uusap kanina ng aking mga alaga, dapat meron silang treats or rewards, di ba? So, bibigyan ko sila ng rewards. Paborito nila itong crackers. So, ito ang ibibigay ko sa kanila. Ayan. Crackers. Here you go. Here you go, Saver. Here you go, sweetheart. Come here, Saisi. That's your reward. Your reward. Grabe, Saisi. And very gentle prince. Very gentle. And very masungit sa Saver. And very selosa, Saisi. Very gentle, a good boy. Okay? Asus. Asus. Tignan mo, ayaw niyang kunin ka. Bakit? Kasi nag-aalala siya. Nag-aalala siya. Here you go, baby. Here you go, sweetheart. No more. Okay, no more. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Good job. Good job. Okay? Good job. Thank you, guys. Bye-bye.
Thank you all for watching and see you on the next one.